Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kaibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliban ng galiban na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng fair justice on former Mayor Alice Go case, and we support Marcos on strict illegal logging ban. Yan. Latest ngayon, ang pagka-aresto sa Indonesia, Jakarta, kay former Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac, na di umano ay tinakasan niya ang hearing sa Senado at mga kasong kinaharap nito. So yan yung latest na issue ngayon ay kung kay former Mayor Alice Go, kung saan ay di umano tumakas. So ngayon siya ay na-capture na. So nung nakaraang araw, so nahuli na siya at na-transport na siya rito at nasa custody na siya ng PNP ngayon. So ang ating Pangulo Marcos ay welcome ang development na ito sa issue ni Mayor Alice Go arrest, at ang DOJ ay patuloy sa kanilang mandato upang ma-serve ang justisya sa bansa. May nakahain na rin siyang kaso ng graft and corruption sa Tarlac. Yun. Ang dami niyang kinaharap na kaso. So, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-aresto kay former Mayor Alice Go sa Jakarta, Indonesia, ay ating boses ang pagpapairal ng karapatang pantao at ang legal process ay umiral sa kinaharap niyang kaso at pagdakip na ito. So ang DOJ at Senate maging itong nais na pag-invite ng Kongreso sa kanya at buong pamalaan ay pairali ng patas ng justisya at human rights. So ang ating boses dito ay yung ating boses konstruktibong konsultasyon ay pagpapairal ng karapatang pantao, yung fair justice, yung pairalin dito sa issue ito ng pag-after kay former Mayor Alice Go regarding on Pogo issue din na nililing siya as co-owner o incorporator at kaisa siya doon sa mga katiwala yung nangyayari dyan sa Pogo na yan. So ngayon ay magkaroon ng fair justice yung ating hearing sa Senado, yung pagkaka-aresto sa kanya na yan at regarding dyan sa paglilitis o pag-iimbestiga sa kanya o doon sa paglilink sa kanya doon sa Pogo sa Bamban Tarlac. So yan, at maraming kaso ang kinaharap ng ni former Alice Go na pilit ikaso sa kanya ng DOJ at Senado. So magkakaroon ng fair investigation sa ating Senado. Magkaroon ng fair investigation sa ating Senado, filing cases to her dahil sa hindi pa rin siya naiimbestiga ng lubos ay tila may kaso na agad na sinampa sa kanya itong NBI at DOJ. So we hope fair justice is implement well para sa walang maabuso at makasuhan ng hindi patas. So di ba, nililitis pa lang siya, parang siya ay kakasuhan na agad ng human trafficking NBI. Di ba, nililitis pa lang, di ba dapat pagkatapos ng litisan, di saka pa lamang siya kakasuhan. Nandun pa lang siya sa hearing para sinasampahan ng kaso, para bineberdigan na agad. So sa issue ng Pogo, dapat ito talaga totally iban at walang Pogo na ma-operate sa bansa at hindi basta strict governance lang ang gawin para ito pagmula ng mga krimen, para hindi ito pagmula ng mga krimen sa bansa kagaya ng human trafficking,
sa bansa kagaya ng human trafficking, murder, salvaging, kidnapping at prostitution at iba't ibang mga krimen sa bansa. So yan. So dapat ay dito sa issue ng Pogo talagang dapat totally nga iba na yan. Kung saan siguro hindi lang basta hindi kung titingnan kasi titimbangin kung pipiliin yung iban mas maganda yon kaysa doon sa strict implementation para pagbabantay sa mga ganyang klase ng mga establishment na binibigyan ng lisensya kagaya ng Pogo. So siguro mas mabuti yung iba na kaysa strict compliance lang. Bantayan ng strict compliance ng Pogo na hindi ito lumalabag sa batas. So para may iwasan na yung paulit-ulit na mga natutuklasan sa Pogo na may human trafficking, may mga ibang kaso, so iban. So tayo pabor tayo ron na sinusuportahan natin yung binitawan ni Pangulong Marcos doon sa kanyang zona, so pairalim yun at ikitingin siguro. So generally hindi nakakabuti ang gambling lalo ng mga illegal. At itong Pogo kahit ginawa na itong legal sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay maraming krimen ang nadidiscovery at nagagawa dito. So yun. So yung Pogo, ilan dyan ay legal. Gawa yata doon sa kay Pangulong Duterte na binigyan na sila ng pinayagan na sila na maka-operate legally. Or baka bago pa lang kay Pangulong Duterte nakaka-operate na sila itong Pogo. So ngayon ay nakaka-operate na legally itong Pogo. Ngayon itong hindi ko gaano napanood yung yung status nung sa Pogo doon sa Bamban Tarlac na kung ito ay nakapagparehistro, para nakapagparehistro sila sa doon sa Pagcor or doon sa mayor's office kung di ako nagkakamali. So ngayon yan yung iniimbestigang mabuti yung registration at incorporation kung paano nila makakasuhan si Mayor Alice Go. Dahil nga sa parang nililink siya. So kasi kung siya ay incorporator, so yung lahat ng krimen doon pwede i-charge sa kanya. At bilang mayor, siyempre siya ay maaaring at the same time may-ari, so padrino niya yon, so pwede siyang matsugi doon sa kanyang sa kanyang posisyon bilang mayor at nangangalaga siya doon sa Pogo. Or else maaari siya mapatawan lamang ng ilang administrative kung fewer away lang sa munisipyo yung Pogo ba na pinayagan nila. So ngayon ay tila masyadong iniling sa Pogo itong Mayor Alice Go na dapat na ito at mga krimen na nangyari sa Pogo na kung saan hindi naman ito napatunayan pa na link nga siya sa illegal activities o krimen ng Pogo sa Bamban Tarlac. So parang wala pang napapatunayan na talagang link kung siya yung nag-uutos na gumawa ng human trafficking, mga ganung yung krimen doon. At sa pag-establish pa lang kung incorporator siya o hindi sa Pogo, na ito ay hindi pa napatunayan para i-link siya sa krimen sa Pogo operation doon sa Bamban. So kung sa kanya iyang properties na yon at hindi naman siya incorporator ng Pogo, ay hindi siya kasali sa krimen dito, lalo na human trafficking na walang bail at etc. Kaso na bilang mayor ay magbibigay ng case sa kanya as a mayor. So kaya siguro ang ating pagpuna bilang ating pagpuna at kritisismo o konstruktibo dito sa isyong ito, dito sa paglilitis, ang pagpuna natin dito constructively, parang tila doon sa kaso hindi pa na-establish yung na siya nga ay na-establish na siya nga yung kakiba sa krimen. Ang parang malinaw lang yata na mayroong mga ebidensya, mayroong human trafficking dun sa Pogo sa Bamban. Kasi may mga nahuli sila ng mga illegal yung mga illegal alien at mga wala papeles na nagtatrabaho doon. So parang lumalabas na sila ay human trafficking, parang sila ay hinire from other country para magtrabaho doon pero walang kakulang papeles at walang legal document as a labor employee o FW kumbaga man dito sa ating bansa mula sa ibang bansa.
So, kaya para may human trafficking at iba pa mga kriminal na discover nila doon sa loob ng Pogo. So ngayon nililing kay Mayor Alice Go bilang may-ari at incorporator doon at bilang mayor doon as padrino or bilang padrino doon ng or whatsoever na pagling bilang mayor niya at bilang may-ari. So wala naman i-establish, di ba, bilang pagpuna. So ngayon ay dapat yung Senado sa ating pagpuna dyan ay i-link muna o establish muna kung incorporator dyan si Mayor Alice Go. If he is the incorporator, pwedeng siya ma-link doon sa mga nangyayari na yon na mga krimen o may human trafficking, nag-hire ng ganun bilang may-ari, bilang incorporator. But definitely may management pa rin yan. Kahit incorporator ka, kahit ikaw pa nga ay stockholder niyan, mayroong management yan na siyang nagpapatakbo niyan. So maybe he is incorporator but she is not the one who is managing the said Pogo. Halimbawa siya yung manager, siya yung nangangalaga ng pagka-hire ng mga but although as an incorporator merong may chairman yan, may board, may mga ganon, tapos may management yan, may president, may mga ganon. Kung yan ay isang korporasyon, yung pagkaka-rehistro ng Pogo na yan, korporasyon or yan ay partnership or even ito ay kasi kapag Pogo foreign ownership dapat yan, hindi yan Filipino ownership. Kasi ba meron tayong patakaran diyan 5149 ganun. So ngayon ay ilan yung yung foreign, ilan yung may-ari na Pilipino. So parang siya yung tinatamaan na counter Filipino owner doon. Lumalabas siya ay kaisa doon, may-ari siya at siya parang kanya yung lupa ron at mayor siya doon. So kung hindi siya na-establish as incorporator doon, wala siya kinalaman doon. Lalo na bilang mayor kasi unang-una legal na itong Pogo panahon niya dahil naikuha na ito ng papelas legally. Paano ang pagiging mayor niya ang magsasuffer dito na korupsyon kung saan income sa bayan nila ang tax niyang Pogo na yan. Ngayon, paano hindi napapayagan na malapit lamang sa kanilang munisipyo yan? Sa mga ilang ating napapanood na rational investigations sa balita, ay tila mahina pag-link sa kanya sa kaso ng Pogo doon sa Banban bilang as incorporator at bilang mayor. Kasi kung halimbawa, kung hindi siya incorporator doon kahit bilang mayor, kasi kung yan ay napayagan nung tawag sabi ito, pagkor, so pwede siya makapag-issue noong persado siya makapag-issue noong mayor's permit. At sa isang banda, malaking dahilan na malaking tax ang pwede makuha doon kahit payagan nyo mas malapit doon. At least hindi malapit ang paaralan doon at ilang mga maka-impluwensya sa publiko. Ay siguro kahit yun ay nasa likod ng di kalayuan sa likod ng mayor, pero kung yun ay hindi ganun makaka-influence sa publiko at yun ang may legal, ay siguro maaaring meron tayong patakaran dyan kung gaano kalayo ang halimbawa ang isang casino sa isang sinasabi natin na government establishment, lalo na munisipyo, diba? Or paaralan, para hindi siya makahikayat ng mga ganon. So saan ba dapat itayo ang isang casino, diba? Lalo na ganun Pogo. So doon siya maaari lamang na ma-question na naging siya malapit siya doon. But definitely, kung hindi siya incorporator doon, wala siyang kinalaman sa lahat ng mga krimen doon, diba? Kahit pag-aari niya yun, wala siyang kinalaman lahat doon. Kahit pag-aari niya yun, kasi nag-umuo pa lang sa kanya yun diba? Kaya sinasabi, wala naman akong kinalaman yan. Talaga wala siyang kinalaman doon, hindi siya incorporator doon. Yung kapag na-establish yung incorporator doon ngayon lalabas na maaaring siya ay may kinalaman doon sa human trafficking at mga krimen doon, or else ang maaaring mangyari yung mga nasa management, maaaring hindi alam ng incorporator kung korporasyon yan, kung nasa management ang makikialam yan. Kasi kung hindi siya mayor siya, hindi siya nag-i-office doon, di ba? Malinaw.
nag-o-office siya doon sa opisina ng mayor's office. But kung ikaw ay management, nasa management doon, dapat nandun ka sa opisina ng bilang manager doon, di ba? Or else ikaw ay isang chairman doon. O ay hindi naman laga yung board of director, hindi naman nag-opisina palagi doon, di ba? Sa management na nag-office doon. Chairman, di ba? So ngayon, hindi naman yata siya chairman doon or board of directors, di ba? So kapag hindi ganun or either nasa management siya, absuelto siya. Dapat establish yun. Ngayon, masyadong ipinupukol sa kanila. Ngayon, kung mapatunayan talaga na siya ay involved, incorporator o involved doon, ay talagang dapat siya mapanagot at siya ay matanggal pagka mayor dahil bilang may-ari, mapapadirenuhan niya yon. Pero kung hindi siya incorporator doon, ay hindi siya dapat pwede matanggal kasi ang pag-uusapan lang dyan, yung layo lang nung pagkapayag niya, yung layo lang nung nung pasuga, nung casino doon sa mayor's office, dapat yun ang susundin na patakaran doon. So doon siya ma-administrative case para sa tingin ko hindi naman siya pwede, walang disqualification case para kung ano ba napayagan niya yun ng ganun nakalayo doon sa munisipyo yung pasugalan na yon. But kung mapatunayan na talagang siya ay mayroong kinalaman, so we need to file case kasi kinakailangan ng hustisya ng mga na-human trafficking at kung ano mang mga krimen na nangyari dun sa Pogo. Kinakailangan mabigyan ng hustisya na mapanagot kung sino na dapat managot dun sa Pogo na nag-ooperate dun. Either siya or sino yung dapat na incorporator ng management ng papatakbo nun at kung sino yung maaaring mapatirino dyan. So ngayon, wala sa kanyang authority itong Pogo sa Banban kahit mag-issue pa sila ng mayor's permit, even temporary, dahil ito ay makakasecure ng legal permit sa ahensya ng nagbibigay sa gambling na ganyan o pangkor na kundi tayo nagkakamali. So ang tingin ko diyan sa proseso, unang-una dapat may pangkor may pangkor license, di ba, yung mga ganung operation. So hindi lang mayor's permit yung nag-i-issue. So kasi kung may pangkor yan ay makapag-i-issue ng lisensya yung mayor's o magbibigay na pwede makapagbigay ng mayor's permit. At di ba nung nakaraan nga yung Pogo pwede nang malisensyahan siya. Siguro kami magbigay ng temporary permit yung magbigay ng permit yung sa tingin ko lang na yung bilang ating pagkulat versus mo diyan, pag nagbigay siya ng permit doon, pwede naman kasi pwede nang maglakad na ng legal yan yung mga Pogo, di ba? At makasecure sila doon sa pagkor ng iba pang mga papeles. So legally pwede maka-operate siya nung panahon nito. So ngayon ay parang anong nangyayari, ina-unlegal na siya ngayon, di ba? Ina-unlegal na siya ngayon. Yun yung pag-uusapan hanggang kailan may unlegal na dapat na talagang wala ng operation yan. Kung ina-unlegal yan, simingaw siya ngayon dahil may human trafficking para merong umatungal doon na merong human trafficking doon. So yun ngayon yung sumisingaw yata dyan, kaya na pupersa ngayon to. Ngayon ay so tinitingnan diyan kung yung legality ng Pogo na yon or ito ay isang illegal Pogo. So kung may legal permit yan sa pagkor sa Pogo operation, ang mayor's permit ay hindi maaaring hindi mag-issue ng permit na parang casino lang. Yan, locally, hindi lamang siguro maayos tingnan kung malapit sa munisipyo yan nung Banban. So yan. So syempre talagang kung yung panahon ni Duterte, nililigal na yan, pwede na mag-issue yung mayor's permit at lalong-lalo na kung mayroong sa pagkor, hindi ba? So ang issue lang dyan na nakikita natin ay malapit doon sa munisipyo. So ngayon kung ang binibigyan niya kung yun na may likuran at binibigyan niya ng importansya doon ay makapag-tax na malaki yung para doon sa munisipyo, dahil yun naman ay tawag dito offshore, hindi naman mismo sa Pilipinas yun talagang kumbaga man na target customer niya kundi foreigner ay siguro maaaring mapayagan, pero yun yung dapat na tingnan yun lang yung sa tingin natin na maaaring i-issue sa kanya yung administrative case na maaaring kaharapin niya malapit doon sa sa munisipyo yun, at yun ang titingnan sa ating batas gaano ba kalayo dapat yung mga casino doon sa
government establishment, even eskwela. So yan, dapat itong nag-ooperate ng POGO sa banban ng mga talagang incorporator na foreign nationals at mga nasa management ang kakasuhan. Even the incorporator dyan ay may depensa dahil kung ang mga opisyal na management lang ang gumawa ng human trafficking at ilang krimen, adverse sila roon. So in the other hand, may makakasuhan kung may human trafficking nga at murder or torture at any crimes there during operations. At sino-sino sila mula ba sa incorporators o management o nasa padrin nila ng mayor's office ni Alice Go, etc. etc. So hindi nila ito Mayor Alice Go lamang ang papapanagutin. Kaya naging POGO ito dahil pag-aari ito ng foreign national, tapos ang idinidiin na may-ari nito ay si Mayor Alice Go. Parang yun ang nakikita natin na napupuna natin sa paglilitis na yan. Bakit para dinidiin lang yung Mayor Alice Go? Bakit hindi nila maimbitahan doon yung may-ari mismo ng mga POGO, yung incorporator na siya talagang nakarehistro? Sino ba talaga yung incorporator niyan? Kasi hindi pwedeng maaaring Pilipino lang may-ari. Dahil POGO yan eh. Dapat merong foreign national na may-ari niyan. So ngayon, yun nililitis nyo na sinasabi nyo na may-aring para counterpart na Pilipino or maaaring fully owned yan ng mga Chinese o mga foreign. Yung kasi yung kalakaran sa Pilipinas, parang ang nangyari nga yata dyan, noon, pinapayagan na 100% ownership. Baka iyan ay pinayagan na 100% ownership pa ng ating pamalaan na pag-aari ng foreign. Diba? Meron ganun kapayagan sa atin eh. Ilan yung pinapayagan na yan na batas na ipinasa, pwede ng 100 ownership yung mga ganyan mga foreign lalo yung mga ganyan POGO, maaaring pwede yan sa 100% ownership or mayroon silang counterpart as 51-49, di ba? Yun yung ating kalakaran. Para 60-40, mga ganun. Di ba? So ngayon ay siguro fair investigation at yun yung ating pagpuna na nakita sa investigasyon sa pagdidiin dito sa Mayor Alice Go. Ngayon, kung talagang siya ang tatamaan ng akibat dyan, syempre dapat papanagutin siya for the justice doon sa mga nabiktima ng human trafficking at iba't ibang pumapadoob diyan na mga krimen doon sa POGO. Kasi lalo na, halimbawa, yung money laundering. Ano siya mga money laundering kung hindi naman siya incorporator doon, di ba? Yung mga ganun mga tipo. So, tapos i-check siya, bakit daw siya mayaman. Di ba? Parang real, tawag doon, yung check, anong tawag doon? Chine-check na rin yung sa mga check ng mga income check ng mga government official, di ba? Nagdideclare ka ng mga ganito, asset, liabilities, mga ganyan. So ilang pagpuna na hindi man lang nahuhuli ng ating pamahalaan hindi man lang nahuhuli ng ating pamahalaan yung owner ng nasabing POGO o incorporators na foreigners. Tapos pinag-iisipan na takasan ni Mayor Alice Go ang investigation sa kanya ng Senado. So, kung tatakas yan sa mga hindi nahuhuling, kung tatakas yan, doon sa mga hindi nahuhuling operators yan, maaaring magtago para hindi mahuli kagaya nila, lalo na nakalabasan ng bansa yan. So, they have billion of pesos para hindi makatakas at mamuhay rin na doon sa ibang bansa. So, yun yung ating pagpuna na nakikita ron. Kasi kung halimbawa, di ba may incorporator, hindi pa naman naimbitahan at saka parang tumakas na yung mga incorporator. Kung hindi pa nahuhuli, kung siya parang siya yung naluluto, kasi kung susunod at tatakas yan doon, hindi na mahuli kasi hindi na nahuli yung mga makikiisa lang yun na kung buhay rin na yan doon, di ba? So maaaring nagpalipas lang yan doon sa panggigipit sa kanya ng Senado na siya ay masyadong pinipit-pit doon sa Senado as guilty doon sa lalo na sa human trafficking, di ba? So gayman ay sana ay mapatunayan kung ano yung talagang gusto at totoong hustisya, katotohanan at hustisya para mapanugod yung dapat. At kaya mapatunayan na talagang siya walang kasalanan ng ating Senado. Dapat ay ganoon. Either siya mapatunayan na may pagkakasala o mapatunayan na siya ay inosente ng ating Senado.
at ng ating gobyerno. Dapat both dapat tingnan mabuti kung ano yung kaya nga equal justice, mapatunayan na may pagkakasala o mapatunayan na walang pagkakasala. So dapat yun ang lalabas doon. So ngayon ay equal justice dahil mahirap kung idinidiin talaga siya na siya ay managot. So we hope umiral ang fair justice at mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng krimen ng pogo at makasuhan ng mga salarin gayuman siguruhin ang dapat managot upang hindi naman makabiktima ng inosente din na papanagutin. So yun yung ating voice, yung ating kritisismo at konsultasyon doon. Papanagutin yung dapat mapanagutin at hindi yung mga inosenteng tao. Yan yung dapat gawin ng ating Senado. Imbestiga mabuti kung sino yung dapat papanagutin at hindi yung inosenteng tao ang kanilang papapanagutin, di ba? So sa mga ganung mga bagay. So ngayon, kung natakasan na sila ng mga incorporator, ay wala silang ibang mapapanagutin doon kundi natakasan na sila, di ba? Sino pang papanagutin na kung natakasan na sila ng incorporator doon? Siyempre, kung yung management doon, baka yun na maaaring kanilang maisabit doon. But definitely, kung imbestigahan na mabuti kung sino yung nag-conduct ng human trafficking doon. Kasi yan ay pwedeng alam at hindi alam ng incorporator diba? So pwedeng makaalam niyan yung nasa management na humayar sila ng mga foreign worker, but walang legal document kaya naging human trafficking. So yun, at gumagawa pa sila ng iba't ibang at dito naman si issue ng illegal logging sa bansa ay ating sinusuporta ng ating Pangulong Marcos sa kanyang striktong pagsupil sa mga ito, kung saan kanyang nasaksiyan dito sa kasalukuyang pagbaha sa Antipolo at iba't ibang lugar sa bansa due to Typhoon Enteng ay marami itong nasalanta. Dapat marami itong nasalanta. So dapat sa buong bansa ay stricto itong ipagbabawal at isama sa pagharap sa climate change. Itong pagsupil sa illegal logging at iba't ibang illegal na kasisira ng kalikasan. So yun. So yan. Sinusuportahan natin ang ating Pangulong Marcos dun sa kanyang strict na pagpapairal laban sa illegal logging. Kung ano man nakasisira ng kalikasan. So sana ay kanya pag-ibayuhin yan from his sa kanyang pamamahala at from the facing climate change para hindi tayo naharap dyan sa ganyang klase ng mga sakuna at mga proyekto na dapat gawin para sa pagharap sa climate change at pagharap nga dyan sa ating mula sa pangkaraniwan to climate change na lumalakas nga yan. So mag-iibayo pa from the normal na pagharap sa mga bagyong sumasalanta sa bansa, nagbibigay ng flooding kagaya ng ginawa ng kanyang father na si Pangulong Marcos. Magpagawa siya nung floodway sa may Cainta. So yung floodway niya naging mahusay yun kasi yung Marikina, yung lahat ng tubig niya doon pupunta para hindi sila bahain doon. So napaganda na nagawa ng floodway na yun hanggang ngayon. So malang kapakinabangan yun lalo na ngayong climate change. So dapat pasalamatan natin yung Pangulong Marcos doon dahil sa nagawa niya na yun. So dapat dagdagan pa yung mga ganun para makaiwas tayo yung mga baha doon sa Metro Manila. Lalo na yung mga nakaraan nun, kahit mayroong floodway na ngayon na gano'n, malalim yun kapag bumabiyahe ka dyan sa may Antipolo, dyan sa may Cainta, Marikina, dyan sa Pasig, malalim yung floodway na yun, pero yung Cainta, yung Rizal, binabahan ng mataas yun. Nung nakaraan, kailan nga ba, yung isang dekada, binaha yung Cainta, lubog lahat yun, mga subdivision yun, pero ang lalim na nung floodway na yun, di ba? So kaya pinag-uhusay pa yun, nalagyan pa ng mga walling pa yung mga floodway na yun para mas lalong hindi maka lumabas yung baharon. So magkaisa tayo mula sa pamahalaan also na itong mga illegal na logging at iba't ibang illegal na pagsira ng kalikasan ng masawatan. So mag-iba yun ng masawatan yung mga illegal na logging, iba't ibang mga illegal na nakakapinsala ng kalikasan. So pag-iba yun sa pagharap ng climate change, sumitigil and adapt habang nare-resolve yung global warming na yung pinabababa yung carbon dioxide
para bumalik yung nasira, hindi na magtuloy-tuloy siya na magdulot ng global warming, yung pollution o yung carbon dioxide na sumisira ng ozone. So kung patuloy na masisira, lalong magkakaroon ng problema yung mundo. So muli, ang makatarungang Panginoon Diyos, Ama at Panginoong Jesucristo ay gumabay sa makatarungang mundo mula sa ating bansa. At muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang pamahalaan at ang mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuti, mamahala ng mabuti, makatarungan, patos ng hustisya at tugunin yung karapatan. Yung mamamayan naman, sumunod tayo sa pamahalaan. Iwasan natin ang paggawa ng krimen at paglaban sa pamahalaan. Pagsusuportahan natin yung mabuti pamahala, patos ng hustisya at karapatang bantaw. At yung mga tagpamahalaan, iwasan din yung pang-aabuso upang yung mga mamamayan ay hindi naapi at gumagawa ng krimen or nagre-rebelde sa kanila. So kaya yung dapat nasa pamahalaan, mamahala ng mabuti. Upang sa gayon ay hindi nakapagpapairal siya ng patas ng hustisya at hindi ilang tao lamang yung nakikinabang ng biyaya ng Diyos sa atin. Lahat ang itinabang mula sa pagtugon ng karapatang tao dahil nagdudulot ito ng kriminalidad at rebelyon na kung saan yung mga tao ay napipilitan na gumawa ng krimen kapag sila ay nagkakahos. Kapag hindi patas yung pamamahala, walang trabaho, naghihirap. Yung iba, nauwi sa pagre-rebellion para palitan yung pamahalaan at gusto na sila yung mamahala para magpaira ng matuwid. So ngayon nagkakaroon ng kaguluhan yung bansa. Ngayon tayo ay magabayan ng Banal na Santa Maria para mamahala ng mabuti, matuwid, tumuloy yung karapatan ng tao. Sumunod tayo sa pamahalaan at karoon tayo ng mapayapa, maunlad na pamayanan. Karoon tayo ng kasana na ating sila makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan at masusunod natin yung kanyang kalooban mula sa magaan na pamumuhay at hindi doon sa mabigat na pamumuhay na may kurap, may mga kriminal sa lansangan. So yung iba'y nadadala, yung iba'y natutukso, lalo na kapag naghihirap ka. So kung tayo ay kaya tayo ay binibigyan ng katadagan ng Panginoon Diyos dyan. So kaya doble yung ating katadagan na ginagawa kapag tayo ay naghihirap sa buhay. Ngayon, kung tayo nakakagaan, medyo hindi ganun tayo mahihirapan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kung tayo ay at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritu kung nakakapumuhay tayo ng maayos. Yan, muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ninyo ito. Magandang hapon sa inyo lahat. Yan, guys.